Isa pong mapagpalang tanghali na po sa pangalan po ng ating Panginoon. Amen. Praise God. Purihin po ang ating Diyos sa maling pagkakataon. Tayo po nagkatutupon ngayong araw na ito. Praise Sunday of November. Praise God. Hallelujah. Purihin ang Panginoon at sino sa atin ang nakadalaw na? Ayan. So kami po ay hindi nakadalaw. Talaga po ang pagkarami po gawain din po. Lalo na po yung gawain natin sa church. Ay puno-puno po tayo ng mga activity. Praise God. Bago po ang salita ng Lord ay nais kong batiin po kayo. Welcome. Salamat po sa inyong presensya. Ako po naniniwala na hindi aksidente yung pagpunta nyo dito. Lagi natin tandaan na ang lahat ng bagay na nagaganap sa buhay ng tao ito ay kaluban po ng Diyos. Pero hindi lahat ng nagaganap sa tao ay kahit na nandun yung provision ng Lord, yung inalaw ng Diyos, ay hindi lahat yun ay ikinalulugod ng Diyos. Pero praise God, ang napakagandang bagay ay yung naging desisyon natin sa araw na ito, narito po tayo para sumamba sa Panginoon. Amen po. Ayaw po, kayo po ba ay nakapag-umagahan na kanina? Ayan. So, sana po ay yung inyong pagdilig ay pahiram muna po natin sa ating Panginoon at yung ating pong atensyon ay i-focus muna po natin sa salita ng ating Diyos. Kasi ito po ay napakaganda ng mensahe na kung saan po ay nare-relate po sa ating panahon. Amen. At ngayon pong araw ay ito po yung araw na tinatawag na Semana Santa. Semana Santa nga po ba tawag siya? Ay, di po. Ang araw na ito ay araw ng mga patay. Ayun. Ay, kayo nga ay praise God, hallelujah. Ito yung panahon na kung saan po ay ang mga buhay nagsiselebrate para sa mga patay. Para baligtad yung buhay nagsiselebrate para sa mga patay. Kaya sa mga panahon ito ay pananood po kayo sa mga pelikula, madalas ay katatakutan. Madalas po ay itong mga tayo na ito ay nag-aawala po sila, nagpo-costume ng mga nakakatakot, ng mga itsura. So, tradition, kultura na, nakasanayan na ng ating bansa. Pero ngayon po ay ngayon po mga kapatid sa Panginoon ay nais nating buksan po sa inyo ang ilang mga katotohanan mula po doon sa mga tao na kung saan ay sa mga pinabuhay na. Kung kayo po ang tatanungin, minsan ba yung naglalaro din sa isip ninyo ang napakaraming tanong? Ano po? Kasi ang title po nito, What the Truth About the Dead? O yung mga namatay na, yung nasa kabilang buhay na, ano ba yung katotohanan doon tungkol sa kabila? Kasi hindi naman natin nakikita, hindi naman natin alam kung saan yung lugar nila, mapapaisip tayo, nasaan na nga ba sila? Ano po? At ano naman yung sinasabi ng Biblia tungkol sa kanila? Ano po? At ano yung iyong paniniwala tungkol dito? So, magkakaroon po ng ng contradiction tungkol sa mga paniniwala about kung ano yung sinasabi ng Bible and kung ano naman po yung napaniwalaan natin. Pero mga kapatid sa Panginoon,
ang ibabahagi po natin sa inyo ay ang mga katotohanan mismo tungkol sa sinasabi ng salita ng Diyos. Alam po ninyo, mga kapatid sa Panginoon, kung ako ang tatanungin, may mga pag-aalala sa isip ko, dapat ko bang paniwalaan ang mga bagay na narinig-rinig ko lamang at dati ko nung narinig nung una pa. Ngayon ay iniisip ko, saan ba sila kumuha ng mga fundamental truth na dapat po ito ay paniwalaan nating mga taong sa kasalukuyan ngayon na nabubuhay pa. Pero alam po ninyo, tayong mga tao na nabubuhay ngayon ay tila nakagapos sa isang paniniwala kung saan mga kapatid ay napakalayo pala sa katotohanan. At ako po bilang isang lingkod ng Diyos ay nais kong ibahagi ito sa inyo mga kapatid. Hindi sa sarili kong opinion, hindi sa sarili kong karunungan, kundi sang-ayon sa sinasabi ng Biblia. Kasi ito po'y nakakapangilabot na bagay na kung saan mga kapatid sa Panginoon, kapag ang ating paniniwala tungkol sa bagay nito ay malabo at nalihis, posibleng ang pupuntahan mo after death, o pagkatapos na tayo ay nabuhay at namatay, ay posibleng mamali tayo ng pupuntahan. Alam ko mga kapatid, kaya nga ito pong ito ay ating pag-usapan po. Sa ating mga tao na bubuhay, sa panahon ngayon, marahil ay maraming tanong at katanungan tungkol dito. Una, nasaan na kaya ang mga namatay na? Ito po ay madalas na nasasagi sa isip ko. Ewan ko lang sa inyo mga kapatid. Kasi mayroong mga mahal tayo sa buhay na sa mga bilang buhay na. Kailan lang namatay ng aming bayaw, si Bayaw Marlo. Madalas po siyang sumasagi sa isip ko. Si Ate Noli, si Tatay, at marami pang iba. At tinatanong ko sa aking pag-iisa, nasaan na kaya sila? Ano kaya ang ginagawa nila? Sa mga panahon ito, yung pangalawang tanong, nakikita ko pa kaya sila? At ito pa yung tanong, totoo kaya nasa purgatorio sila? Ayan yung mga tanong ko. Yan yung huli ay ano nga kaya yung ginagawa nila ngayon? So maraming tanong na kung saan mga kapatid sa Panginoon ay hindi natin ito mabibigyan ng conclusion kung hindi tayo nagbasa talaga ng Biblia. Ngayon, ang banal na kasulatan ay eksaktong nagsasabi tungkol dito. Pero ang isang napakahirap na kumbinsihin ang paniniwala ng sangkatauhan tungkol po sa mga namatay. At ito po ay tumanin ng napakalalim sa paniniwala ng napakaraming tao na kung saan ay pinipilit na ilihis ang katotohanan ng mga tao nito tungkol doon sa salita ng Diyos na eksaktong nagsasabi ng mga patay ay ganito ang sitwasyon. Tayo mga buhay, ang mensahe nito ay paalaala po sa atin. Kasi yung totoo, lahat po tayo ay pumunta doon. May kanya-kanyang panahon. Hello po. At dahil araw ngayon, ang hindi si Mana Santa, araw ng mga Diyos. Araw po ngayon ng mga patay. At kahapon ay patay daw po para sa mga bata. Ay hindi ko lang alam kung ngayon yung araw naman para sa patay ng mga matatanda. Pero praise God, ang aming anak ay sa panahon ng patay ng mga matatanda ay isinilang si Jacob. Kaya binabati ko po siya ng happy birthday. At ay nasa-celebrate po ngayon. Kaya mayroon po siyang handa-handa. Kaya after po ng ating gawain mamaya, hinihiling po sa ating sama-sama tayo. Lalo na yung may birthday ngayong November, ay pag-pray po natin sila. Amen. Ngayon, mga kapatid sa Panginoon,
Bago tuluyan natin talakayin ang katotohanan tungkol sa mga bagay na ito, hindi ko po kayo basta-basta maaaring iba-iba ang paniniwala ninyo pa hanggang sa ngayon. Kahit tayo nag-church dito, o kaya ay may mga pagkakataong sinasabi nga natin minsan na tayo ay bunagin na, pero may pagkakataong tayo pala ay gapos pa ng dating paniniwala. Hindi ko kayo pukursahin, hindi ko kayo ilubupinsin na paniwalaan ito. Pero ang sinasabi ko po sa atin mga kapatid, yung salita ng Diyos ay totoo. Bago mahuli ang lahat, maniwala ka na nun. Ano po? Kaya bago po natin ipagpatuloy ang salita ng Diyos, ay tayo muna po yumuko sa presensya niya, tayo po ay nananalangin, bakit talaga po niya ang aming na pamagat, unahan, what the truth about God. Tayo po ay manalangin. Buhay at mapagpalang Diyos, aming Panginoon. Narito po kami at dumudulog sa inyong banal na trono. Sabay na naming pagpapakababa sa inyong harapan. At kumikilala po kami na kayo ang Diyos na buhay. May-ari ng langit, ng lupa at lahat ng may buhay na naririto. Sinabi po ninyo sa inyong salita, ikaw ang buhay at ang muling pagkabuhay ang nananalig sa iyo kahit mamatay ay muling mabubuhay. Nasa iyo nakasalalay ang aming buhay. Sa oras na ito, bubuksan po namin ang inyong mga salita tungkol sa mga katotohanan niyong sinabi nung ikaw ay nabubuhay pa. At higit sa lahat, maging ng unang panahon ay pinahiwatig mo po sa amin ang inyong mga salita, Panginoon. Pakibayad po ninyo kami sa pag-aaral ng inyong mga salita. Ang Espiritu ng Karunungan pagkaloob ninyo sa amin upang maintindihan po namin lubos ang inyong salita. Higit sa lahat, Lord, ikaw ang tutirang mahal sa puso namin upang kami po ay lubos ang manalig at magtiwala sa iyo. In the name of Jesus, we pray. Amen. Amen. Praise be the name of God. Hallelujah. Kung kayo po ay may banal na kasulatan, mga kapatid sa Panginoon, ay mayroon po akong babasahin sa inyo. Itong mensahe ito ay popular na ginagamit ng mga pastor at the time na mayroon po namamatay. Pero dahil sa araw na yun ng mga patay, ay nais natin pag-aralan ito. Sa aklat ng Lucas, chapter 16, kung kayo ay mag-ibigyan. Ano po sa inyong Bible? Gamay-gamay po tayo. 16 po, verse 19 hanggang 31. Babasahin muna po natin yung buong pagkakasaad dito sa kasaysayan ito. Pagkatapos po natin, saka ito natin paggulaw-gulayan at pag-aralan. Ito po ang sabi ng Biblia kung natagpuan. Ulitin ko po para biyak din yung inyong matatagpuan. Lucas 16:19 after 31. Sa wikang Tagalog, ito po ang sabi. May isang mayaman na nagdaramit ng mamahalin, saganang-sagana sa pagkain araw-araw. At may isa namang kulubing nagngangalang Lazaro. Tagtag ng sugat na nakalupasay sa may pintuan ng mayaman, upang mamulot kahit muong nahuhulog mula sa hapag ng mayaman. At doon nilalapitan siya ng aso at dinidilaan ang kanyang mga sugat. Ito po ay may ito ang sabi po ng Biblia. Namatay ang kulubing at dinala ng mga anghel sa piling ni Abraham. Namatay rin ang mayaman at inilibing sa gitna ng kanyang pagdurusa sa Hades. Tumingala ang mayaman at kanyang natanaw sa malayo
si Abraham, kapiling si Lazaro, at sumigaw siya, Amang Abraham, mahabag po kayo sa akin. Utusan ninyo si Lazaro na isausaw sa tubig ang dulo ng kanyang daliri at palamigin ang aking dila sapagkat naghihirap ako sa apoy na ito. Ngunit sinabi sa kanya ni Abraham, Anak, alalahanin mong nagpasasaka sa buhay sa ibabaw ng lupa at si Lazaro ay nagtiis ng kahirapan. Ngunit ngayon inaaliw siya rito, samantalang ito na may nagdurusa. Higit sa lahat, inilagay sa pagitan natin ang isang malaking bangin upang ang mga narinig ay hindi makapaniyan at ang mga nariyan ay hindi makapaninig. At sinabi ng mayaman, kung gayon po amang Abraham, ipinamamanhi ko sa inyong papuntahin niyo si Lazaro sa bahay ng aking ama. Kapagkat ako'y may 5 kapatid na lalaki, paparunin namin niyo siya upang mababalaan sila at nang hindi sila humantong sa dakong ito ng pagdurusa. Ngunit sinabi sa kanya ni Abraham, nasa kanila ang mga sulat ni Mose at ng mga propeta, pakinggan nila ang mga iyon. Hindi po sapat ang mga iyon. Tugon niya, ngunit ko pupunta sa kanila ang isang patay na muli na buhay, tatalikdan nila ang kanilang mga kasalanan. Sinabi sa kanya ni Abraham, kung ayaw nilang pakinggan ang mga sulat ni Moses at ng mga propeta, hindi rin nila paniniwalaan kahit ang isang patay na muli na buhay. Mga kapatid sa Panginoon, dito iikot yung aming pag-uusapan. Sa banal na kasulatan, pag pinag-aralan po natin ito, si Abraham sa panahon ni Jesus Christ ay patay na. Sino ang representasyon ni Abraham? Si Abraham ay representasyon ni Jesus. Na balang araw lahat tayo, pagdating ng kamatayan ay kung posibleng umuwi tayo kay Jesus. At nasa piling na tayo sa kanyang pagkakalingan. Pero dito, makita natin sa ating mga kapatid na binasa na una, makita natin na yung mga namatay ay mayroon pala silang sadyang mapupuntahan. Mayroong lugar. Ito po. Walang makapagsasabi na talagang sila'y naroon. Pero sa banal na kasulatan ay pinasalamin sa atin ang katotohanan. Ito ang kahantungan ng mga tao pagkatapos na buhay at namatay ay ito yung place nila. No, may lugar. Mayroong sinasabi ng iba ng lahat ng tao ay anak ng Diyos. Kung gano'n sana, kung totoo yun, lahat sana ng namatay, pati mayaman, ay naaasok sana sa piling ni Abraham. Pero bakit magkaiba yung lugar? Yung mayaman ay nasa lugar ng pagkusa, samantalang si Lazaro ay nasa lugar ni Abraham. Pero nakita natin, mga kapatid sa Panginoon, ang isang taong matuwid at walang ibang inaasahan kundi ang Diyos, kapag namatay ay mayroong nag-i-escort. Praise God, mapalad ka kapatid. Napansin ninyo sa ating binasa, nung namatay si Lazaro, sino nag-escort? Sino? Hindi nyo napakinggan, namatay si Lazaro at dinala ng anghel. Wow! Praise God! Nung namatay yung mayaman, may sinabi pang ganon na dinala siya, nagpunta siya ng anghel at in-escort. Papunta pa doon pala sa place na yun. Walang nag-escort. Walang sumama. Kung di ang sabi lang sa Biblia, pagkamatay ng mayaman, ito na, nililingin siya. Tapos
pagkatapos na, at nung pagkatapos ilibing, ito na, pinakita yung sitwasyon, ano bang lagi na ngayon. Alam po ninyo, sa dalawang tao, na makita natin dito na naglalarawan, una, ano yung makita natin kay Lazaro? Si Lazaro po kasi ay, makita natin siya ay isang napaka-very poor na tao. Napakadukha. Walang-wala talagang inaasahan. Higit sa lahat, siya ay may malubhang karamdaman. May pitong. At pagkatapos, madalas siyang nagugutom. Siya ay kailangan makakain kahit paano rin makinan. Yung kanyang pakakailangan nung tayo na yun. At pumupunta siya doon sa lugar ng mayaman. Ano po, at pagkatapos po, ay doon siya sa silong ng lamisa. Wala naman, may magagano'n palang mga tao na po. Nasa sobrang mayaman, hindi makapag-abot ng kahit kunting paskain sa mahirap. Pinabayan lang niya na yung isang dukha ay makapamulot kung alin pa yung malalagyan. Yung po, at makita natin dito yung parehas na panahon na kung saan nga ay namatay po sila, ay nagkaroon sila ng pagkakaibang lugar ng pinagyan. Amen. Alam po ninyo dito, makita natin, ano po, na una, yung two person na po ay si Lazaro, and then the rich man, yung pangalawa. At yung rich man po ay, sabi nito, he weighed the best of clothes and lived in totally luxury. Para ano po na, sabi nung siya ay dahil mayaman, ay nagdadamit siya ng mga mamahaling kasuotan. At sa Tagalog ay pulpora. Ito po ay napakamamahaling kasuotan. At sinasabi po dito, and yung kanyang buhay ay totally luxury. Hindi siya kinakapos, hindi siya kinukulang. Never siya nagkulang. O kaya po mga kapatid, nakita natin doon yun yung isang tao. Pero, dito naman po makita natin ay yung tinatawag na yung perdition. Yung the rich man ay namatay. At pagkatapos yung kanyang kaluluwa ay dinala doon sa hil. Ang tawag po kasi doon sa lugar na yun, yung place na yun ay hil. Ano po, na kung saan nga po ay nababasa natin dito sa ating doon sa pinaka-text natin sa verse 23. Ayun, sa gitna ng kanyang pagdurusa, yung hadis, yung pagdurusa ay hadis. Pero kung ito po sa English ay hil. May pagkahulugan po itong dalawa. Pero mamaya ay ating lalakayin. Yung nga ba ang tinatawag, kasi po may tinatawag na syol, may tinatawag na hadis, may tinatawag na hil. Alin ba dito ang mga ito? Ano bang ibig sabihin nito? Ito po ay the place na kung saan yung mga patay ay doon sila ngayon. Kaya nga kapatid sa Panginoon na natin na kung saan ay makita natin yung ilang pang mga katanungan na sa dito ay hindi totoo na ang patay ay maililigtas ng buhay sa pamamagitan ng dasal o panalangin. Ang patay ay nananalangin para sa buhay. Ay, titihan po ba yun? Baliktad yata yung sitwasyon eh. Pag pinag-aralan po natin yung Bible, baliktad. Sa ating panahon ng paniniwala, kapatid, hindi natin sinisira o hindi natin yung paniniwala natin na Kristan. Pero nais kong bisihin
ang bawat isa sa atin, ano yung sinasabi ng Bible? Ang sinasabi ng Bible ay ito, yung patay ang nananalangin para sa buhay. Well, tingnan ninyo, sa banal na kasulatan, mapapansin ninyo, ito sa Jesus, nung siya'y nagkakandarapan na sa pagpapasa ng cross, at halos tagtag siya ng bukog ng mga sundalong Romano, at ang pinadala yung cross doon sa Golgotha, nung pagkasusok niya pa ganun, nilapitan siya ng isang babae na si Maria, pagkatapos ay pinunasan ang kanyang mukha. At ang sabi, yung nahabag siya sa kanya, doon sa kay Jesus. Ang sabi ng ganito ng Panginoon Jesus, Ginang, ang kahabagan ninyo ay ang makasaling lahi ninyo. Hindi siya yung saling lahi ninyo ang kahabagan ninyo. Kasi si Jesus, pag namatay siya, naniwala siya, 3 days lang siya mamamatay. After ng 3 days, hindi siya talagang mananatili sa Sion. Bubuhayin siya ng God the Father at muling mabubuhay. Kaya nabuhay si Jesus. Hindi na yung laman na ganito. Ang tawag mo doon ay glorified body. Ang katawang niya ay katawang kailangan. Ay, si Jesus na gano'n, nangyari sa atin, mga kapatid. Ngayon, sa banal na kasulatan ay may sinabi doon, mga kapatid, na dapat palang hatagan natin ay yung mga saling-lahi natin, tayong mga nabubuhay. Kaya, maliwanag sa banal na kasulatan, na nag-pray pala sa mga buhay ay patay. Tingnan natin, pag-aralan po natin mga kapatid, sa ating binuksan na Biblia ay may tinatawag na the two prayers. Dalawang uri ng panalangin at pagsusumamo ng tao mayaman, yung nasa himna, yung nasa lugar ng katulusan. Kaya nga po mga kapatid sa Bible, yun yung dahilan, kasi lang sa inyo, yun yung dahilan kung bakit nagsasakripisyo tayo ngayon. Amen. Si Brother Muli pupunta ng Balangiban. Tayo pupunta ng Tigbaw. Sila Brother John sa Tagbakin. Bakit? Nakikita natin ang mga kaluluwang ito na hindi naliligtas ay maaaring tumungo sila sa akin. Ay sila magkakabutan ng mabuting balita ng kaligtasan. Kaya kailangan may pagsakripisyo sa kanila. Tulad ng Jesus, nagsakripisyo hanggang namatay sa krus ng Kalbaryo para sa atin. At tayo naman ay inuutusan niya na umabot sa mga kaluluwa na kung saan ay hindi pala liligtas. Mga kapatid, itong tandaan niyo. Dito sa dalawang tao ito, lalo na doon sa mayaman, ay walang sinabi doon si Abraham, anak, ano bang relihiyon mo sa lupa? Mga kapatid, wala tayong mabasa doon. Na pwede sabihin, o ikaw, mayaman, ano ba yung relihiyon mo sa lupa? Para kung sakali sumama ka, maliligtas ka. Hindi mo pinag-uusapan ng relihiyon, mga kapatid, pagdating sa langit. Born again, ang born again po, hindi relihiyon. Relasyon, tunay na relasyon sa Panginoon. Baka magkamali po kayo, kaya pasipilat po kayo sa mga application po, sasabihin po ninyo, ay mag-Christian. Hindi dapat born again. Kasi ang salitang born again, hindi. Pwede kayo mga kapatid? Kaya pa po ba kayo? Amen! Amen! Pinapaunawa natin natin. Ano yung two prayer? Pasensya po kayo sa akin. Ito mga kapatid, nililinaw po natin. Mahalap po kayo. Pagkatapos na ito yung napakita natin, nasa iyo pagpili. Kung paniwalaan yung salita ng Diyos, o paniwalaan natin yung dati. Hindi natin natin. Pero, mga kapatid sa Panginoon, baka ang maging pagsisisi na sa ulit. Natin po. Ano yung prayer? The two prayer. Kung kayo may Biblia, basahin ninyo sa ating teksto, chapter 16, 44 up to 31, may nakapalood dyan. There is one prayer. Unang prayer na,
course concerning relate his body. Ano? Sa chapter 16, 24-26, doon yung mababasa. Na kung saan, tingnan natin. Tingnan natin po, subaybayan natin sa Biblia. 16:24. Ang sabi nito ay ganito. At sumigaw siya, Ama Abraham, mahakad po kayo sa akin. Utusan ninyo si Lazaro na isawsaw sa tubig ang dulo ng kanyang daliri at palamigin ang aking hila sapagkat naghihirap ako sa apoy na ito. Yung pong number 1, makita natin doon, yung prayer po niya, pakikiusap pagsusumamo kay Amang Abraham, ay yung katawan niya ay marinig doon, ano po, ay paano, maibsan niya yung nararanasan ng paghihirap. Maiprovide man lang yung kahit kaunti-kaunting kaginhawahan. Isipin ninyo, ang pagkaunti-unti ng request. Ang sabi po nung mayaman, ganito po ang mga Abraham. Ikusan niya sila sa Diyos, makalalik po kasi sila. Yung daliri niya, isaw-saw sa tubig. Daliri lang. Daliri, isaw-saw po sa tubig. At pagkatapos, ay mapalamigan man na kahit kaunti-kaunti ang kanyang nila. Alam po ninyo yung pakiramdam ng gano'n. Sobrang talaga. Sobrang sakakainit ang nararamdaman ko. Kasi yung kahit kapatak na tubig ay makakadama na kahit kaunting ginawa. So yun yung prayer. Ano ho? Pakikiusap, nagsusumamo siya. Ano po? Pero sabi dito, Abraham, ang sabi dito, by his body, letter A, the request, he asked Abraham if Lazarus can come over and help his agony of fire of him. Kung makita natin, yun yung request. Yung si Abraham ay papuntahin, dito si Lazaro ay mautusan at papuntahin sa kanya. At maisa yung kaunting hirap niya. And yung letter B naman, ay sabi dito, na kailangan ay ito yung nangyari. Yung refusal. Sa pagdating sa chapter 16 verse 25, makita natin dito. 25. Ayan. Verse 25. Sabi dito, ngunit sinabi sa kanya ni Abraham, Anak, alalahanin mong nagpasasa ka sa buhay. Sa ibabaw ng lupa, at si Lazaro nagtiis ng hirap. Ngunit ngayong inaayon siya nito, samantalang ikaw ay nagburusa. Una, makita natin yung pagkakaiba ng kanilang naranasan doon pa lang sa lupa. Hindi pwede, na mabigyan ng pagkakataon yung mga naandun talaga po ay makapunta pa doon. Yung na kay Abraham ay makapunta doon sa mayaman para mabigyan ng ayaw ng tubig. At sabi po rito, sa 25, this request is denied. Nakakalungkot po. Sa tingnan ng mahigpit na pagsusumamo, pakikiusap, pananalangin, yung iyong panalangin, i-deny. Why? Bakit po? Kasi yung sitwasyon, ang hirap na mangyari, yung hinihintay mo. Mahirap na. Kasi sa banal na kasulatan ay mayroon pong nakalagay doon na mayroong malaking bangin. Yung bangin na yung po ay tinatawag na butong mistik. Butong mistik. Walang hanggang kalaliman. At walang instrumento doon. For example, halimbawa ito, ang dating dito, bangin na napakalalim. Sobrang lalim yung makita ko ng malalim. And then, yung kabilang pangpang nito ay malayo din sa kanila. Nagtatanawan na lang sila. Wala naman instrumento na pwedeng iganon doon para tumubay ka rin.
So mga kapatid, no choice. Wala na talaga. Kaya napakalaking kabiguan, hopelessness yung mga tao ng lugar. Hindi na pwedeng magbalik pa. Ano po? So yung pa, ano po? Nakita natin, may deny pagdating doon sa verse 25. Ay letter C, in the reason, ayun na po, agree. Ano po, mayroon po doon, agree. Fissim, separate them. May mga bangin. Mayroong malaking hadlang na nandun. Pagdating po doon sa verse, doon po sa verse 46 na. Pagdating sa verse 26, basahin natin, higit sa lahat inilagay sa pagitan natin ng isang malaking bangin upang ang mga narinig ay hindi makapariyan at ang mga nariyan ay hindi makapariyan. Mga kapatid sa Panginoon, mamaya napakaganda yung palahalan ng busa. Kaya yung sinasabi doon, na mga kapatid, pasensya na, kung mayroon pa tayong paniniwala dati. Yung salitang purgatory, ano po na ito? Ang purgatory ay tinunga sa salitang purga. Yung cleansing, parang ganun, cleansing. Place ng cleansing. Habang nandoon, yung patay, yung mga tao, through prayer. And then, pag sila ay napapadala ng panalangin sa kanan ng perpuso. Wala po ganun sa Bible, pasensya na po kayo. Walang ganun po talaga sa Bible. Ako po yung nagbasa ng Bible. Binasa ko talaga yan, mula dito po sa Genesis at para yan. Makita natin, wala nang ganun. Talaga lang ako ng mga tao. Kaya Abraham, ito pa, mga kapatid sa Panginoon, pagpaumanin po ninyo nga, kung medyo may haba ito, bahala ng Lord, pero kami naman po ay tayo ay handa ng isang masarap na mapapanangalian ng inyong kaya. Hindi na lang natin maglalang. Pero masarap ang salita ng Diyos. Amen! Wow, hindi po talaga itong maikuto eh. Pagkain sa mga pili ng pagkain. O tingnan natin, patuloy po natin pag-aralan mga kapatid. Ano po? Ang sabi pa po dito, ayun, ay dininay na siya pagkatapos, hindi manapagbigyan. Ayun, pangalawa, yung prayer, ito, there is man's prayer concerning redemption for his brothers. Ito na yung mga kalungkot, mga kapatid. Nagsusumamo siya ngayon. Na ang kanyang mga kapatid, 5 po kasi yun, sinabi dito, may 5 pa po akong mga kapatid doon sa lupa. Kasi na-realize niya, ganito pala yung lugar after death. Ano, pagkatapos bumatay, ito pala yung place. Nasurpresa siya kasi siguro walang abiso sa kanya. Siguro walang malang pahayag na may heaven, may hell. Kaya mapalat yung mga tao, ginagamit ng Lord, na nagsisir sa inyo, na kayo ay sinisira ng gospel. Kasi sinasabi nyo, mahal kayo ni Jesus. At balang araw, gusto nyo masama kayo sa heaven. Yung mga tao doon na natin, sabi ng Daniel, malilit na lang sa umaga. So, ginawa ng Lord, gano'n ng lahat tayo mag-abot dito ng Lord. Amen. Ito natin. Ano po? Nasurpresa yung mayaman. Ano natin, yung prayer niya, nananalangin siya yung ng 5 kapatid po niya. Huwag namang mapunta dito. Ano sabi doon? Ano? Pagdating doon sa 16, ano? Yung letter A, the request begs Abraham to send Lazarus to back one his 5 evil brother about his terrible place. Yan, sabi doon. Ang pakikiusap niya kay amang Abraham na yung si Lazaro na yung naisungko, bumalik sa lupa. Pagkatapos, sinawag ko kasi yung salita ng Diyos, evil brother. Ibig sabihin, katulad niya, masasama din pala. Kasi yung mayaman, alam po ninyo sa pag-aaral, anong dahilan kung bakit yung mayaman ay magpunta sa impyerno? Ang pagyaman ay hindi masama. Alam po, yung naghahanap ng mayaman, hindi po masama. Pero ito,
Ang dahilan kung bakit yung malaman napunta sa inyo mo, napaka-selfish po yan. Napaka-selfish. Maramo. Walang pagmamahal sa kapwa. Wala siyang pag-ibig sa kapwa. Yung kanyang pagiging mayaman, for personal lang yan. Para sa kanya lang. Kaya po siya napunta sa inyo. Kaya yung kung mayroon ka, lumaman ka, pinapala ka, love, yun na siya. Sabi ng Biblia, ang salapi ay gamitin mo sa pakikita sa Biblia. Amen? Kung may pera na, magkabog ka sa mga lupa. At yan ay isang pagpapalamig sa Diyos. Diba? Hindi naman talaga yung kailangan maraming pera eh. Ang kailangan, kahit kapiting mayroon ka, maiabot mo. Ay isa na malaking biyaya ng Diyos. Pero ngayon, yun po yung dahilan kung bakit napunta siya doon. At ito, tinawag na Ever Brother. At ito po yung verse, sinabi doon. 16:27. Ano? At sinabi ng mayaman, kung ganyan po ang mga brad, kasi yung unang request, yung unang prayer, dininay na. No solution. Walang pwedeng solusyon dyan. Anak, sa iyong request, sabi ni Abraham. At yung 27, at ito, nag-pray na naman. At sinabi ng mayaman, kung ganyan po ang mga Abraham, pinamamahay ko sa inyo, papuntahin ko si Lazaro sa bahay ng kapatid ko na lalaki. Paparunin nga ninyo siya upang babalan sila at nang di sila humantong sa dakong ito ng pagburusa niya. Magsisunang mo ito. Pakiusap ang mga Abraham. Asulo. Si Lazaro. Lagi si Lazaro. Ano palagay niya kay Lazaro utusan? Pagpasa malalita. Walang kabalyo-balyo kung nasa lupa pa. Kaya hindi niya kay Lazaro utusan. Kaya pagdating sa langit, si Lazaro lagi nakikita ng mayaman. Utusan mo si Lazaro, magsawsaw dito sa akin. Utusan mo si Lazaro, bumalik sa lupa. Yung kasi tingnan naman mga pagdukha, alipin. Dalawa natin. Ano pa po ayaw mga kapatid? Amen. Pero makita natin mga kapatid sa doon, sa ating pinag-aaralan. Sabi po ng Biblia, ayan, 28, kapag kayon, yung may lupo siya ni mga kapatid. At sabi nito, sabi ni sa 29, ngunit sinabi sa kanya ni Abraham, ayan, nasa kanila na ang mga sulat ni Moses at ng mga propeta, pakinggan nila ang mga iyon. Alam po ba niyo kung ano yun? Ito na po yun. Bible. Pero nakakalungkot mga kapatid ito. Hindi lahat ng nagdadala sa inyo ng mga balita ng Biblia ay nangangaral ng Diyos. Pag-ingat po sa mga napakahama ninyo. Akala ninyo, sabi ng Biblia ko kasi sa Bible, talagang sila sa inyo, ang galing makipag-usap, ang galing makipag-dialogo, ang galing talaga nila sa mga alam sa ng Diyos, pero ang tingin kasi ng kayamanan ninyo. Katulad nila, hindi naman yun, at mga habang buban, at katapos na kayo mangyayala, ay may sisilahan. May ano ba yung sarang tupa, abay-bay, ang gano'n naman ang namo. Pero pag natulin sila kayo, gagawin lang sila ng Pilipinas. Pero mga kapatid, dito, pasensya natin po ang totoo. Takot po kami gumawa niyan. Takot tayo gumawa niyan kasi isang araw, haharap tayo sa Diyos. Kami na nangaral, haharap sa Diyos. At kung kami ay nangaral, kami na nangaral ng mali, hindi kami sumangan mga kapatid. Mas matindi ang parusa na mapakaw sa amin sa isa sa mga. Sabihin natin po ito. Kaya mga kapatid, sabi doon, ano yun? Ano na yung mga sulat ng mga propeta? Paniwalaan nila yun. Kaya nakalagay po dito sa ating pag-aaral, yung letter D, the reason for the refusal ay makita natin doon sa 16:19-31. And Moses and the prophet have warned them. Yung baga, na andun na yung sulat ni Moses, andun na yung mga propeta, binabalaan na sila. Pinagsabihan na sila, nato na yun eh.
Pero may rason pa rin yung mayaman. At ito ang sabi. Ang mga Abraham, siguro, kung yung isang patay na, bumangon doon, nabuhay, at bumangon doon sa kabaong. Alam ko ninyo, may parang punto niya eh. Bumangon doon sa kabaong. Hindi talaga basta naniwala yung mga tao. Alam niyo, pag kabaong mo sa kabaong, nagtakbuhan ng mga tao. Ay, sino ba naman ang maghihintay doon? Yung patay, hindi na pagbuhay, magugulat ka noon. So, sa tingin nyo, sa unang tulog pa lang, pangyayari, pakita natin, hindi makakapangaral ng maayos yung patay. Kasi matatakot sa sabihin ko ito. Kaya sabi nito sa Bible, hindi nila paniniwalaan. Kahit kung isang patay na buhay ay mangaral sa kanila. Sabi ni Moses, ito po yung lumulaligan. Kapag ang tao ay sadyang makakita, ang mabuksan ng unawa, mabuksan ang kanyang puso sa himala ng Diyos, doon talang siya makikinig ng salita. Pero pag hindi, kahit patay pa yan, bumangon, magsalita sa kanila. Kung ang puso nila, hindi po ng Diyos, hindi sila makikinig ng Diyos. Kaya nga mga kapatid, nais kong bigyan lang ng kaunting laborasyon. Sa banal na kasulatan namin tinatawag ng pinag-usapan tayo ngayon. Sa banal na kasulatan, sa ayon sa pag-aaral ito, the term Sol, kasi magkakaiba po yan. May tinatawag na Sol, may tinatawag na Hadis, may tinatawag na Het, at may tinatawag na Gina. Pag-aralan natin. Una, ang salitang term ay sa Hebrew word na tinatawag na Sheol. Sheol. Na kung saan mga kapatid dito ay tumutuloy sa Libingan. Ang Libingan, pag tinignan natin ay hindi na mabubuti. Makikita natin, hindi mo sila. Pero sa kabila nito, sa daigdig nila, may malaking misteryosong darating. Hindi natin yung makikita. Kasi yun ay spiritual ng mga bagay ng mga Diyos. Makikita mo lang mo kung ano magaganap doon kapag umamatay ka. Kung namatay ka. Alam po, nakikitin natin mga kapatid. Pangalawa, yung salitang Hadis ay sa Greek word na yun, na ang sinasabi nito ay Hadis. Both refer to the place of suffering. Ito pala po ay lugar na kung saan ay lugar ng pagdurusa, na kung saan suffering where the unsaved go until they are released and killed or ginas. Tingnan mga kapatid, yan palang Sheol, yan pala po tinatawag na Hadis ay libingan. And the first place ng tao ay namatay, yun yung unang lugar nila. Doon pa lang pinahihirapan na yung mga tao hindi naliligtas. At sa ngayon sa pag-aaral sa banal na kasulatan, ang tinatawag na Hina ay impyerno. Pagdating sa banal na kasulatan, ang impyerno ay walang laman sa panahon ngayon. Pagdating ng panahon, ang lahat ng namatay na hindi ligtas, yung nasa Sheol at yung nasa Hades, ay itatransfer po sila sa Hell or Gehenna. Yun na yung final death po nila. Alam niyo kung bakit? Kasi unang-una po, naihulog doon sa impyerno ay si Satanas, sa ngayon sa Biblia. Kasunod doon ay ang mga kampo niya. Kumbaga yung lugar ng mga namatay na ito, na nakita natin dito na yung mayaman ay naghihirap pa lang, naghihirap na doon, ay first place pa lang tayo. Grabe naman, walang katapusang pagdurusa. Alam mo rin ako, nanginilabo kung pinapag-aralan ko. Sabi ko, Lord, ang tindi naman ng mararanasan ng mga tao wala sa kamay mo. Grabe, ito. At ngayon, maraming mga verse sa Biblia ang sumuporta dito, mga talata. Hindi ko na isa-isa sa inyo kasi mahaba yung pag-aaral. Pero, dito po mga kapatid, ay may sinabi dito
New Testament, the rich man went to Hades. Ano doon sa Hades? Or dying. Doon yung namatay doon, dinala sa Hades. Ito yung tinatawag na end sucker. Yun yung pagdurusa, yung torment, pinahirapan, o burning doon sa apoy na yun. Ay tinatawag din po yung separation. Separation. Kasi separation na siya, wala na. Yung mga kapatid niya, hindi na niya makita. Yung mga kaibigan niya, hindi makikita. Wala na siya makikita doon, makahit ano pa. At yung isa lang, separation. Unang-unang pagkakataon, separation na sa Diyos. Wala na. Hindi mo na mamimili ko ng Diyos. Kahit magsisi ka, kahit magluhod ka, wala nang second chance doon, mga papunta doon, mga kapatid. Kaya ito yung pagkakataon. Kaya nga sinasabi natin, ito yung pagkakataon. Ang magsisi, tumilala sa Panginoon, kilalanin na natin. Pagkatapos natin mamahal, pagkatapos tayo sa mga pinang buhay, no other chance. Mga kapatid, walang wala na. Ano? At sabi dito, ay separation. Ito yung lugar din ng loneliness. Wow! Grabe! Sobrang kalungkutan ang maranasan mo doon. Mahirap na. Pinahirapan ka. Sobrang lungkot. At hindi sila yung pinatawag na conviction. Conviction. Lagi kang pinapahirapan ng conviction mo. Ano yung conviction? Lagi sumisiksik sa isip mo ang mga salitang sana lang, sana lang, sana lang. Kung naniwala ko sa pastor na pumunta doon sa amin, nangaral, nag-share, pumunta sa mabuting balita, nakaligtasan, walang sana ako dito. Conviction. Walang hindi ako convictahin. Palagi. At doon po, ang sabi sa pag-aaral, walang panahon para magpahinga sa pamilya. Kung tayo, nagtatrabaho na ako, pinapinahina, pagpulang-pahinga namin sa gitna ng ako. Doon, walang panahon para magpahinga. Ayun, conviction by memory, ayan yung memoria natin. At lugar kung saan ay uhaw na uhaw tayo. First, yun yung mga lugar. Yun yung mga lugar. Yun yung mga sitwasyon. Makaranasan din. Ngayon mga kapatid, sa Panginoon, sa susunod na pag-aaral, tulong din ang Lord, next Sunday, i-share ko sa inyo, ano ang mararanasan ng mananampalataya ako. Kung kayo ay mag-pasensya nila. Pero bigyan ko kayo ng isang prayer na magbibigay sa atin ng kahit anong pag-asa. Sabi dito sa bago tayo mag-end. Sabi rito, everyone should give careful consideration of the gospel. Ayan, ulitin ko po. Everyone should give careful consideration of the gospel and the truth of the Lord as Savior in order to escape and the torment of others. Ito yung sabi ko dito. Na bawat isa sa atin ay maging maingat. Ako sa inyo, konsiderasyon na ito na pinapaglalog sa atin ng mabuting balita ng katotohanan para tayo ay siligtas. Ito na yung sana. Katulad ng sinabi dito ni Abraham. Ando na yung ulang ng Moses. Ando na yung matapresa. Pananahan nito na. Yung mga at ito sa lahat, mga kapatid sa Panginoon, yung salita ni Jesus sa inyong ito. Nais niya, talagang gusto niya na makasama sa paraiso. Ayaw niya papunta tayo doon sa lugar na yun. Ito yung sabi ng Biblia. Hindi inibig ng Diyos ng mga tao ay mapunta sa lugar na. Pero, yung mga tao ang pumili para pumunta doon. Sa kanila yun. Ayaw na Jesus, magpalo mo kapunta doon. Sobra talaga ang pinag-inda. Hindi ba talaga? Ngayon po yung sinabi ng mga. Hindi ako nagsabi, pinag-aralan ng mga sabi. Ngayon po, ito yung
ay pumasabi, mahal kayo ng Diyos. Mahal tayo ng Diyos. Bawat isa sa atin, lahat ng kaluluwa, bata, matanda, kung sabihin man na may disable na sa katawan, sabihin man na parang hindi makapansin-pansin sa lipunan, mga kapatid, Jesus loves you so much. Ang halaga ng kaluluwa sa Panginoon Diyos, ang sabi ng Biblia, walang katumbas na halaga. Kahit dito sa lupa na. Kahit ang buong mundo ay pag-unin mo, balik sa kaluluwa ng sasakit. Kaya nakakasip sa Panginoon, mahal naman sa Panginoon. At loobin naman ng Lord sa sunod natin sa kahapon ay magbigay natin sa inyo ang sinasabi naman ng Biblia tungkol sa isang napakalaking pag-asa na tatanggapin ng lahat ng mga sumasampalataya sa Kanya. At palayan po ang salita ng Diyos. Tayo pong lahat muna po ay tumayo at atin pong kapanalangin po. Bago po tayo sumunod ng mga ay mag-pray muna po tayo sa lalaki natin ang kalitan natin. Praise the name of the God. We glorify your holy name, our Lord. Napakabuti mo po, Panginoon. Kahit na kami ang paparusahan, ipag-inusin pa doon, ikaw po ang magkapan ng pag-inusin at pag-inusin. Pinapaunawa ko ninyo sa aming mga bagay na ito upang kami ang maging handa, upang pitik namin ang banda sa patuloy sa iyo. Lord, pagpalaan po naman niyo ang inyong mga salita sa puso ng mga kapatid na kapakilang dito. Ang kanilang mga pamilya ay patuloy po ninyo mabigyan ng malaking mga pagpalaan mo, Lord, bawat isa sa amin at umangga po ng inyong salita. Kaya po ninyo, Lord, tulungan niyo kami na yung pangako nito na makarating sa kanal buhay na walang hanggan, naranasan ko naman yung Panginoon. Salamat po sa iyo pinakakulitan sa salamat sa pagdati sa kaming pangalan na Panginoon. Amen. Praise the Lord. So, marapili na po tayo mga po dahil sumakot tayo sa ating every Sunday yung naman po ay yung tayo tanda po namin unahin yung so ito po mga kapatid na ito po yung ito po ay napilis po ito ni Jesus bago po siya pakya siya na ating nalalakawin gawin natin. Ang tamang ano dito, pagtanggap ay nakalimutan ginapay, yung pasasaraw. Ang tawag dito ay usga, yung mga po ay wine. Ito po hindi nakaalis ng kasalanan. Kung halimbawa, nakakalawa natin, tayo ng mistake tayo
para makasalaman natin mawala ito sa atin. Kaya lahat po tayo nito ay nakaraan ng ipit ay nakaroon natin yung tinatay tapos yung sasama. Hindi yung pastor lang, yung may tinatay, may sama. Tapos hindi sa iba, tapos doon sa invitation, tinapay lang ng mga kulang po yun. Hindi ganun yung saktong instruction, hindi ganun ang ganun. So, kaya dito, bago natin ito tayo mag-inis, ay labas muna po tayo, tapos after naman sana natin ay ating mag-inis. Sabi sa mga nakasulatan na ito, First Corinthians chapter 11. Ito ang aral na tinanggap ko sa Panginoon at ibibigay ko naman sa inyo. Ang Panginoong Hesus nung gabi tayo pinagkalulo ay lumabot ng pinatay na kasalamat at pinagkakita sa ito at sinabi, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pangalaman sa akin. At kayo din naman, matapos magapunan, ay ginawa ng saro at sinabi, ang saro nito ay kamasipan, na pertitibay na aking dulo. Kung iniinom ninyo ito, ay gawin ninyo ito bilang pangalaman sa akin. Subalit sa bandang huli na yung pangalaman sa lahat ng tumatanda. Sapagkat tuwing kakanin ninyo ang tinapay na ito, ino sa saro, ay pinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoong Hesus hanggang muling pagtalikod niya. At sino mang kumatay ng tinapay o tuminom sa saro ng Panginoong pinararapat ay nakakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Kaya dapat siya sa atin ng tao ng kanyang sarili bago kumain ng tinapay at tuminom sa saro. Sapagkat ang sino mang kumakay o tuminom ng hindi na pinapahayagahan ang katawan ng Panginoon ay kumakain at uminom ng hapon sa kanyang sarili. Ito ang dahilan kung bakit mahihina at sakitin ang marami sa inyo at may ilang namatayan. Kung sisiyasatin muna natin ang ating sarili, hindi tayo atin ng kaya mahalaga po, bago po tayo kumagay ito mga kapatid, dyan sa pinakakuha ninyo ay makipag-usap tayo sa Panginoon. Kung sakali mayroon tayo hindi nakakatawad ng mga tao sa buhay, ay ito yung time, bago mag-take tayo, ay i-release natin yung patawad sa Panginoon. Kung may mga bang nagawa ng kasalanan sa Lord, mga pagkakamali, confess natin sa Panginoon. At pag na-confess natin sa Panginoon yan, ibig sabihin ay wala nang ang tumanggap, kamalagin tumanggap. Kasi ngayon, sinabi doon na kapag kaya nasa ating pagpuso, hindi natin pinagsisihan, ay ang sabi doon ay ang pagpapalagin doon at kain ay katubas ng pagkain ng ating sa sarili. Kaya nasa inyo po yung sa inyo yung pagpasya. Kung kami po talaga ay willing, kung talaga kami po ay nakakasakit at talaga ng mga Praise God. Muna po, mag-prepare po ng ating na John yung pinasal. John Ramos. Sandali po tayo po. Dakilang Diyos ang mga pangyayon sa lahat ng salamat sa iyo, sa ito, sa mga salita na pagkakibayan, Lord, narito rin po kung napay na ito, patuloy po sa pagkakibayan. Ang mga Panginoon, na ito na kakain, at ito sa pinakalit ko, siguro rin ang salamat, Lord, sa Panginoon ng kalaya, ang bawat isa sa amin, salamat po Panginoon sa ito ang aming natin ito sa kaloob mga tinapay nito, ang ito ang ito para sa amin, papaligura sa amin. Salamat po Panginoon.
Manalangin. Pagkakasalamat pasalamat ngayon, Panginoon, sa maraming pagkukuloy, sa patuloy po sa amin. Kami, Lord, sa inyong pinag-iulog sa simbolo ng inyong dugo. Lord, pinapasalamatan namin ang pagliligtas mo sa bawat isa sa amin. Lord, dinadalangin din namin ng Diyos ang aming mga sarili. Nilalapit namin sa iyo, Panginoon. Tuwing ito, Diyos, kami tapat-tapat sa pagtanong. Upang magbigay ko sa amin ang kalakasan, Panginoon, para sa Panginoon. Lord, maraming pong salamat kung ano dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Bago natin ang Panginoon. Ito ang aral at pinamulot ko sa Panginoon at ibigay ko naman sa inyo ang Panginoon po sa pagkabislay, ipinagkalulo ang ibang po ng tinapay. Masalamat at pinagpirapan sa ulo at sinabi, ito ang aking katawan na nalilot para sa inyo. Gawin niyo ito bilang pagkalala sa akin. Lalo po natin mga kapatid. Ganun naman, matapos magkagunan, ay hinawakan niya ang saro at sinabi, ang saro nito ang bagong ipang at nakikibay ng aking dugo. Gawin ninyo ito, gawin ninyo ito bilang pagkalala sa akin. Ganun po natin mga kapatid ng saro. Praise God.